Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Mayroon ngang babala ito si Super Ate Amy Marcos dito kay Lizatanas Mugs na ahas ng Malacanang na kung hindi niya titigilan ang paninipula dito sa kanyang kapatid ay hindi siya umano magdadalawang isip na kunin o di kaya ipakuha sa ibang tao ang buhay ng ahas ng Malacanang na ito na si Lizatanas Mugs. Dito nga natin makikita na tila ba na puno na talaga itong si Jaime Marcos at di na umano kayang pinaggagawa nitong virus na ito at dapat na umanong ipatumba kung ayaw isuko ang sarili upang may kulong. Virus ng Senado na si Riza Hontivirus, mayroon namang babala dito kay self-proclaimed but peking pastor na si Apollo Kibuloy na kapareho din sa babala ni Senator Amy Marcos kay Smugs na kung kulong o buhay. Dito nga natin makikita na sobrang kapal talaga ng pagmumukha nitong virus na ito na tila ba feeling niya siya ang batas upang sabihin na lamang ang ganito. Napakapakapal talaga ng mukha ng mas makapal pa sa palitada ng dingding ng bahay nila na tila ba sa sobrang kapal ay hindi na nga umano palitada kundi buhos na. Hindi nga rin naiwasan ng ating mga netizen nang magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga ng isa, ang taong bayan ay naghihintay ng ilabas iyang video na yan kung meron man para makakilos na kung ano ang dapat gawin o maitutulong ng sambayanan sa bansa. Ma'am Amy, hanga ako sa iyo, matalino po kayo. Ang problema lang ma'am, Marcos blood ka pa rin kasi sorry lang. Ma'am, umiiwas talaga ang mga Mindanaoan, Visaya at half of Luzon. Kaya as of now, manahimik muna kayo kasi malakas pa talaga ang mga Duterte family now, ma'am. Huwag ka nang mamilit na dumikit sa mga Dutertes, ma'am. Kasi hindi kami mga bobo. Alam namin yan. Sumisip-sip ka lang siguro, pero ang puso too much tawa. Yan at sa akala mo na luko mo kami, mga Visaya, no, 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 ma'am. Hindi presidente si Vice Sara. Hi, hindi pwede makialam ng trabaho ng mas mataas sa kanya, huwag ninyong ipagbintang. Tahimik lang siya na nagatrabaho kung hindi ninyo kayang mag-resign kayo. Well, para nga sa buong impormasyon ay panuorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tumayo, kailangan na pong tayuan itong administrasyon itong si Marcos Jr. Dahil pagka nagtagal pa po ito, mapapahamak po ang ating bansa. Marami pong mga Pilipino ang mapapahamak sa mga kapalpakan na pulisiyang pinapatupad nitong si Marcos Jr. Ayun na nga no mga kababayan, ito po kasi nakakatawa dito eh. Ha? Yung problema dyan sa West Philippine Sea na yan, ang gumawa ng issue, ang administrasyon ni Marcos Jr. Ang nag-provoke sa mga Chino na gawin yung mga bagay na yun na ginagawa ngayon sa atin sa pagbubomba ng tubig. Again, hindi natin gusto yung ginagawa ng Chino. Ha? Binabatikos natin yung pagbubomba nila ng tubig dahil matagal nang meron tayong resupply mission diyan sa ano na yan, diyan sa sumadsad na bapor na yan. Ngayon lang po tayo binubomba. Ang problema dito mga kababayan, meron po talagang mga kapalpakan na ginagawa ang administrasyon nitong si Marcos Jr. sa pag-handle dyan, sa sitwasyon dyan sa West Philippine Sea. Ngayon po mga kababayan, pilit pong binabanatan itong si Vice President Sara Duterte dito sa issue na to. Kesyo bakit daw siya hindi nagre-react kaugnay dito sa ano na to, dito sa West Philippine Sea issue. Hindi naman siya presidente. Hindi niya naman kailangan mag-react yan. Ha? Ang may kagagawan sa mga kapalpakan diyan sa West Philippine Sea na yan, yan sa yung pangbubomba sa atin. Hindi kaya sa kasalanan ni Vice President Sara Duterte. Kasalanan po yan nitong si President Bongbong Marcos. Dahil kung hindi niya pinahintulutan magtayo ng sandamukal na base militar itong mga Amerikano sa ating bansa, sa tingin po natin, hindi mag-i-escalate yung problema dyan sa West Philippine Sea. Mantakin nyo, yung pabor sa mga Amerikano, pero tayo ang napeperwisyo.
Meron silang base militar, nag-e-enjoy sila sa kanilang mga bagong base militar dito sa Pilipinas. Pero tayo, yung kabayaran doon sa pagpapahintulot nitong si Marcos Jr. Sa mga Amerikano na to na magtayo ng mga bagong base militar. Ngayon po, pinag-iinitan tayo ng China. Di ba pwedeng dumistansya na lang tayo dito sa mga Amerikano na to at mabuhay tayo ng mapayapa? Yung tipong magkaroon tayo ng maayos na komunikasyon dito sa China, dito sa China at ah, balik tayo sa status quo. Kagaya nung panahon ni Tatay Digong, walang bombahan, walang bulihan. Ngayon po kasi kung binubuli tayo, kasalanan ng presidente natin. Kasi kung ano-ano pinagagagawa. Ngayon, binabanatan nitong si Vice President Sara Duterte. Ang sabi po nitong si Congressman Pulong, Pulong Duterte, bakit si VP Sara ang dinidiin sa West Philippine Sea issue? Siya ba nagpahintulot ng sandamukal na bagong EDCA site ng mga Amerikano dito sa Pilipinas? Yun po ang kinagagalit ng mga Chino. Ha? Yun po ang kinagagalit nila. It is not the job of the Vice President or the Secretary of the Department of Education to demonize China or any country for that matter. We can see this task is your assignment. Sabi ni Davao City Mayor Paulo Duterte. Di po mayor yan. First District Congressman ho yan. Oy, kayo dyan sa Pilipinas Today, ayusin nyo naman, magkukot na lang kayo. Sasabihin nyo lang yung pangalan ng kinukot nyo, mali-mali pa. Hindi mayor yan. Congressman po yan, First District ng Davao, siya po yung representante. No? Ayusin nyo kayo dyan sa malamang typo yan, typo. Talaga pong idinidiin itong si Vice President Sara Duterte dito sa West Philippine Sea issue. Ang gumawa ng kapalpakan, ang nagmatapang, ang nag-provoke, itong administrasyon ni Marcos Jr. Ngayon, yung walang kamuwang-muwang na vice-presidente, siya ang dinidiin dito sa issue. Ibang klase po talaga. Ay, wala na tayong masabi dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Ibang klase po talaga, mga kababayan. Ngayon naman po, dumako po tayo dito kay Franz. Dito kay Franz Castro. Ang banat po niya dito kay dating presidential spokesperson Harry Roque. And sabi po, former presidential spokesman Harry Roque must face a House investigation and bear all the agreement that former President Rodrigo Duterte made in China in connection with the West Philippine Sea issue, said Makabayan Salon ACT Teacher Party List Rep. Franz Castro. Ipatawag nyo, pati itong si Tatay Diggs, ipatawag nyo dyan sa Senado. Kasi yan naman po talagang gagawin ng mga yan eh. Yan si Franz, kung yan po mapagbibigyan, ipapakulong po nila lahat ng konektado sa mga Duterte. Kasi yung mga kaibigan na lang makakaliwang grupo, noong pang panahon ni Tatay Digong, talagang napahirapan po yung mga kaibigan nilang mga makakaliwa. Kaya kung pwede lang ipakulong lahat ng konektado sa administrasyon itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, ipapakulong po ng mga walang hiyang Makabayan Party List na yan. Ano nyo, ipatawag nyo dyan sa House. Yang si Spokesari. Pasadahan din po natin ng mabilisan itong banat nitong si Senator Amy Marcos. Sen Amy, mag-move on ka na. Ito naman si Manang. Mag-move on ka na, Manang. Wala na yan. Tapos na. Wala na. Tapos na yung Uniteam. Ang sumira sa Uniteam, kayo, pamilya nyo. Yung mga Marcos at Romualdez ang sumira sa Uniteam. Si VP Sara, hindi nanggaling sa mga Duterte ang pagkasira ng Uniteam na yan. Ano sabi ni Tatay Digong nung pagkapanalo nitong si Marcos Jr., suportahan na natin. Presidente na natin eh. Di ba ho? Sinabi ni Tatay Diggs yun. Kaso noong medyo lumalala na, usaping charter change, people's initiative, at isang damukal na kabalbalan pa ang gustong mangyari nitong si Marcos Jr., doon na po tumindig itong mga Duterte, tayong mga taga-suporta ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaya, Manang, mag-move on na po kayo. Ang sabi po nitong si Amy Marcos, I am saddened by the issue within the Uniteam. It is falling apart. Matagal nang wasak, madam. Facing criticism. But the principal, President Bongbong and Vice President Sara, work well together. Kailangan. Hindi naman bobo yung si VP Sara. Kailangan.
Ang hirap kasi itong si Vice President Sara Duterte, totoo siya sa kapatid mo. Totoo siya kay Marcos Jr. Kaso ang problema, pagkatalikod ni VP Sara, pati yung kapatid mo, binibira si Vice President Sara Duterte. Mantakin mo yun, Sen. Amy. Doon sa issue ng confidential fund, doon sa issue ng impeachment, di man lang natin narinig na talagang tinayuan nitong si Marcos Jr. ang kanyang katandem noong nagdaang eleksyon. Ganon kawalang hiya yung kapatid mo, Senator Amy Marcos. Kaya wag kang magtaka kung pati kaming mga dating sumusuporta sa iyo, pati ikaw nadadamay sa kabalbalan ng kapatid mo. Nawawalan kami ng tiwala. Marinig nga lang namin na apelidong Marcos ngayon. Parang nangangati po tayo eh. Yung tipong allergic na tayo eh. Ha? Makita lang natin pagmumukha nitong si Sandro Marcos, parang Petrang Garapata, ito na naman tong mga Marcos na to. Hindi na naman, ayaw na naman nilang umalis sa Malacanang. Yun po kasi yung pinapakitang signal ng kapatid nyo na ayaw nang umalis dyan sa Malacanang. Bakit po natin nasabi na yun ang pinapakitang signal? Gusto magkaroon ng charter change. Nagpi-people initiative na patalikod. Oh, kapatid mo yun. Tanungin nyo ho siya kung ano problema. Kung yung problema, asawa niya, edi tanggalin niya sa usap. Sa bagay, baka mabubog itong si Marcos Jr. Di niya pwedeng tanggalin. Kaya ang pinakamaganda po dito mga kababayan, ilabas na yung pulburonic video na yan para makita na ng ating mga kababayang men in uniform, yung mga armed forces. Kasi pagka yan, gumalaw, talagang wala pong magagawa si Marcos Jr. Pero pagkatao kasi, tayo mga kababayan natin, tayo lang ang gumalaw dyan. Mahihirapan tayo dyan mga kababayan. Pero pagkakasama natin ang armed forces, malaki ang tsansa na mababaklas natin yung mga pahirap sa ating bansa ng mga government official na yan. At sisiguraduhin po natin, lahat ng konektado na politiko dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr., iisa-isahin po natin yan pagka nagkataon. Yang si Suarez, yang si Romualdez, yang si Johnny Pimentel, yang si... Sino pa? Yang mga Makabayan Black. Ako po. Dapat kung babaklasin si Marcos Jr., isama rin po natin yung mga walang hiya na yan. Mga walang hiya po yung mga yan eh. Yung mga politiko na yan. Sa totoo lang, pahirap po yung mga yan. At kung sakali man na i-rearrange natin yung ating pamahalaan, pagka dumating yung punto na yon, ayusin na natin. Yung paggasta, pagwaldas ng budget ng House of Representatives, tanggalin na natin yung liquidation by certification. Ngayon, speaking of pulburonic video, ano po yung mga posibleng maging penalty o mga kaparusahan nitong si Marcos Jr. kung sakaling lumabas man itong pulburonic video na to? Panoorin po natin itong si Spock Sari. Pero attorney, sinasabi ng ilan na itong pulveronic video, destabilization plan, isang demolition job para sa Pangulo. Well, una-una, kung totoo nga to, sino nag-destabilize sa administrasyon niya kung hindi siya mismo? Kasi kung totoo, ha? Kung Ay, totoo, mga tao, yan. hindi pa naman natin sinasabi totoo, hindi pa natin nakikita eh. Pero, totoo po yan, it will have the effect of destabilizing government. Pero sino nag-destabilize? Siya mismo, dahil siya yung nakuhanan sa pulveronic. Kung totoo. Naku po, Paulit-ulit yan po na tayo, nga. kung totoo. Kung Dahil totoo. hindi naman totoo yan eh. Kaya lang, paano Wala magugulahin pang yung video. sinabi ni Maharlika ang nakita na niya? Ito kasi yung kauna-unahang pagkakataon na meron nagsabing nakakita na eh. Palagi lang tayong naririnig lang natin na meron. Pero ito ngayon, meron nagsabi, nakita ko na sa aking mga mata. Ano bang ebidensya? Yung paggamit ng ating mga senses, mata, pandinig, pang-amoy, para mapatunayan ng isang bagay. Ngayon, may nakakita na, may nakarinig na. Anong tawag dyan? Yan po yung ebidensya. Naku, Pero antayin yan na natin nga ba? dahil tayo lahat maghuhusga. Honorable Filipino people, you will become a judge soon kapag lumabas nga itong pulburonic video. At kayong magdidesisyon, stay or leave pagdating sa ating empleyado na pinakamataas na empleyado ng ating gobyerno, ang presidente. Attorney, meron ding posibilidad na i-dispute nila, sasabihin nila sa makabagong teknolohiya ngayon, hindi na yan totoo, maaari nang imanipula
ang video. Sa batas ba, lalo na sa pagprepresenta ng, halimbawa, kagaya ganyan, Posible, ebidensya, posible. video. Posible po na baka inedit lang o gawa lang ng artificial intelligence yung video na yun. Pwedeng sabihin yun. Pero mahirap po yun mga kababayan. Una na dyan, merong mga chismis na talagang merong pulburonic session na nangyayari. Ngayon, meron nang napabalita na merong pulburonic session. Kumakain ng pulburon o nagdi-dessert ng pulburon. Ngayon, pagka merong lumabas na video na kung saan aktual ng sibak nila ng pulburon, paglantak nila nitong pulburon na to, doon na po siguro talaga magkakaalaman. Kasi kung merong chismis na merong ganong session tapos merong lumabas na video, sa tingin po natin, mahirap na pong pasinungalingan yun mga kababayan. Ano ba ang sinasabi sa polisiya sa korte? Or mayroon ba sinasabi sa batas natin? Para Well, malinis? una-una, si Juan de la Cruz ang magdedesisyon. Si Judge Juan de la Cruz ang gagawa ng desisyon. At si Judge Juan de la Cruz, hindi kinakailangan i-apply ang rules of court kasi hindi naman siya hukuman na formal. Siya ay soberenya. Siya ang pinanggalingan ng lahat ng kapangyarihan. Kung hindi niya binigyan ng buhay ang 1987 Constitution, walang posisyon ng presidente, walang halalan para sa presidente. So hindi subject to technical rules si Juan de la Cruz. Ang kinakailangan lang, magdesisyon ang Juan de la Cruz bilang isang soberenya kung maniniwala siya o hindi dyan sa pulburonic video na yan. At kapag si Juan de la Cruz ay nagdesisyon na kumbinsado siya sa katotohanan ng video at hindi karapat-dapat manatili ang presidente, magdidesisyon siya sa ayaw at sa gusto ng presidente. Ganyan naman ang maganda sa demokrasya natin. Ikaw nga ang pinakamataas na opisyalis ng bansa na merong napakatinding mga kapangyarihan. Pero ang lahat ng kapangyarihan mo galing sa taong bayan. At kapag ang taong bayan ay nagdesisyon na ikaw ay not fit for office, magdidesisyon ng taong bayan. Part 2 po ng 1986, mauulit muli ang kasaysayan. Ayun. Paano yun, attorney? Sasabihin na lang sa atin kung sakali man. Fake news yan. Hindi yan totoo. Well, yun nga po eh. Hindi po para sa PCO at sa mga vloggers ng presidente magsabi kung anong fake news, anong totoong news. This time, Taong taong bayan. bayan ang maghuhusga. Pagka ilinatag yan, hinihain sa sambayan ng Pilipino, etong si mamang nagtitinda ng fishball, si manong na nagtataho, si madam na nagkakatay ng karning baboy o kung sino pa man nasa palengke na yan, sila po ang magdidesisyon, hindi yung mga hamuyong na vlogger, yung mga binabayaran ng administrasyon, ng mga konektado sa administrasyon, ang magdidesisyon o magsasabi na fake o hindi fake yung video. Taong bayan ho, hindi si MG, hindi itong si Pambansang Marites o kung sino pa mga vlogger yan na binabayaran nitong mga konektado sa administrasyon para pabanguhin ang mga ginagawa nitong administrasyon ni Marcos Jr. Ayos. At kapag ang taong bayan ay naging convinced na totoo ang pulburonic video, lalabas at lalabas muli sa lansangan ang taong bayan dahil magdidesisyon niya. Kung magdidesisyon sila kung dapat manatili o hindi ang presidente. Ayos. Okay, may mga Ayan na po, ito na si Binibining Maharlika. Okay, so sige, Madam Maharlika na po itong to. hitad na ito. Hmm. Okay, hayaan mo na. Alright. So, nag-aabang na ang buong mundo sa Polvo video. Kick them out, Miss Maharlika. Ano daw? May nagpasabog na sa YouTube. May receive kaya may sakit si PBM pulmonia na over daw illegal drugs. You are the most credible sexy love. Totoo naman talaga yung pulburon palangga. Okay? Totoo naman ang pulburon. Kaya nga antay-antay nyo lang. Totoo yun. Kasi you know what? Yung kinuwento ko sa inyo, pag pinayagan niya ako na sabihin ko kung sino yung source ko, pero I think she's not ready. Tungkol dun sa Babae po yung lumuhod source. si Kuting, lumuhod si Senator Amy kay Pangulong Duterte para wag pangalanan si Kuting, legit yun.
Oo, legit yun mga palangga. Antayin nyo lang. Inip na kami. Ako man, naiinip ko. Pwede nga lang, ngayon na natin ilabas di ba? Hindi Naku naman po. ako magde-decide, di ba? You have to respect dun sa may oath o may hawak ng ebidensya. Okay? Kasi tayo ay emisaryo lamang dito. Ang abangan nyo muna sa Biyernes Santo, yung ating Polvoron Pasyon. Pasyon ba? Tama ba? Pasyon ba yon kapag Biyernes Santo? Dito kasi Naku sa po. Amerika, walang ano. Walang mga ganyan, yung mga Miyerkules Santo, ganyan-ganyan. Walang chuba-chucho. Ikaw na lang inaabangan. Thank you pala Ilabas mo sa na, Ma'am pag-aabang ninyo Maharlika. sa aking Ilabas mga nyo na po. panapanabik na video, ay na mga Sana video. sana naman doon sa mga gustong makita itong pulboronic video, pagka ilinabas na ni Binibining Maharlika, kayo na po, ano po, bilisan nyo ang pagsi-share. At ipaliwanag nyo sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan, kung paano tayo lokohin itong administrasyon ni Marcos Jr. Here. Please report niyo po. Okay. Sabi, chill na lang, Mother Dragon, sabi ni Miss Mommy. Deserve moral, spiritually, keep safe, sabi ni Macro Tech. Thank you sa lahat ng mga prayers ninyo, mga hitad. Sabi ko nga doon sa emisaryo, okay? Sabi ko sa emisaryo nung nanay na distressed mother na dinukot, mag-iingat siya kasi yung buhay niya hindi na katulad ng dati. Kasi pareho Naku po. kaming pinapahunting ni Lisa. Okay? I think hindi na ako makakabalik dun sa life ko na normal lang, 'di ba? Walang gustong pumatay sa akin, 'di ba? Sino ba naman ako? Bakit naman nila ako gugurgurin, 'di ba? Tahimik dasal sa church, 3 PM ng hapon, Good Friday, sabi ni Pantilin Mayan. So, I think hindi na ako makakabalik dun sa life na ini-enjoy ko ng hindi ako gaganon kasi may inuutos tong gobyerno. Kasi lahat ng nangyayari sa akin kay General Macanas, sa iba pang mga kinakasuhan, this is Grabe pati state-sponsored. sound. Pati Okay? itong si General Macanas State-sponsored ito. talagang pati po siya naputukan dito sa ano na to, dito sa administrasyon na to. Kasi lumalakas po yung General Macanas. Nasa Pilipinas siya, napakalakas nung kanyang community, mga napakaraming nakakapanood sa kanya, kaya di kataka-taka na trinabaho siya ng administrasyon. Hindi gagalaw ito mga taong nangaharas sa akin kung hindi sinusportahan ni Lisa Araneta Ahas Correct. Marcos. 'Di ba? Hindi po gagalaw yung mga yan. Walang pera yung mga yan. Okay? The only thing na ginagawa nila, yung panghaharas nila sa akin, nililegalize nila, illegal na nililegalize nila. Pero, mga kababayan, they're not gonna win. They're not gonna win, believe me. Hindi magwawagi si Lisa Tanas. Okay? Kaya nga, dun sa mother, I hope napapanood, napapanood niya, nakapanood man yan siya, talagang mag-ingat siya sa sarili niya. Mas malupit yung nararanasan niya. Kasi ang tumatarget sa kanya, hindi lang, well, actually pareho kami. Ang hindi lang maganda, I mean, siguro yung hindi maganda na nangyari dun sa mother, kasi dinuko talaga yung dalawa niyang anak. Ang sa akin, wala namang dukutan na nangyari. Ang tinatarget lang naman nila ako, but you don't know. Diba? Ang target lang na naman nila ako, gusto lang naman akong gurgurin. Ganon din si distressed mother. Gusto nilang gilitan ng gurgurin. So, nakita ninyo. So, sabi ko nga kayo, paulit-ulit tayo nagsasalita dito na kailangan natin talagang speak up day. Yeah, buwis buhay talaga. Okay? Buwis buhay, I mean, sabi ko nga, di ba pwede naman ako manahimik kung tutuusin. Anak ng tiyanak part 2. So, oh wow. Yeah, alam na ng, wow. Okay. Oh wow, dumating na pala. Ay, General Macanas, thank you po sa inyong pasalubong. Dumating na pala sa aking ayan, naka-receive ako ng notification. Thank you so much, General, sa iyong hot chocolate. Papalitan ko yan ng imported chocolate, yung local chocolate nyo. But anyway, so, natatakot, may question ba? Natatakot ba ako? Hindi. Wala akong nararamdamang takot, mga palangga.
maybe because this is my personality. Sabi ko nga sa inyo, kung lahat ng mga gustong humarap sa akin, physically, kung gusto nila akong gurgurin, kung bibigyan nila ako ng laban, one-on-one, hindi naman ako, kahit babae ako, hindi naman ako magpapa-isa sa kanila. Diba? Ang galing talaga ni Mata Binibini sa mata, Maharlika. kuko sa kuko, parang ganun lang yon. Aha. Okay. So ngayon, hindi naman, kaso lang, traitor nga yung kalaban natin. Hindi naman si Lisa Correct. Cruz. Sa napakadami kong minumura sa kanya at inakusahan ko siyang hindi ko lang siya inakusahan. Kita nyo naman ang ebidensya, kidnapper, smuggler, kawatan. Okay? Bakit? Kami ni Attorney Glenn Chong, si Attorney Glenn Chong, yung kanyang Ang nakakabuisit lang po yung mga beefy na mga expose nitong si Binibining Maharlika. Yung tipong meron ng voice recording, meron ng mga ebidensya. Ang dating po pagka linabas nitong si Binibining Maharlika, ini-snap po ng mainstream media. Halatang merong pakimkim, merong nabusalan na ang bibig. Totoo po siguro yung mga kababayan, itong mainstream media na to, na talagang wala na po. Wala na tayong aasahan na matinong ilalabas nitong mga mainstream media na to para sa interes ng sambayan ng Pilipino. Ang ginagawa po kasi nila ngayon para sa interes nila. Yun po talaga ang itinutulak nila, yung pera, ika nga. Sa tingin natin, malaki po ang napapakinabangan nila sa administrasyon ni Marcos Jr. Kaya hindi po nila ito maligwak-ligwak. Pagdating sa tax, hindi po natin alam. Pagdating sa mga pabor, hindi po natin alam. Pero may isa lang sigurado natin dito. Yung mainstream media, binibigyan ng pabor itong si Marcos Jr. Sa kabilang banda, ang mainstream, posible, itong administrasyon ni Marcos Jr., binibigyan din ng pabor itong mga nasa mainstream media. Kaya hindi siya maligwak-ligwak o hindi siya mabanat-banatan. Sa pamamagitan man to ng mga pakimkim, pera, hindi natin alam, mga pabor sa kanilang mga tax o kung saan pa mga aspeto ng kanilang hanap buhay, na pwede silang mag-take advantage dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Hindi po natin alam. Pero ang sigurado po dito, malaki ang nakukuhang pakinabang ng mainstream media sa administrasyon ni Marcos Jr. Kaya hindi po nila ito. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.